Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita si Jesus, siya'y ininyahan ng isang Parisiyo upang kumain. Kahit pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Parisiyo nang makita niyang kumain si Jesus nang hindi muna naghugas ng kamay. Sinabi niya sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Parisiyo, hinugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit, ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyo. Purihin po natin ang Poong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng 28 na linggo sa kanilang panahon sa unang taon ng ating pagdiriwang. At ngayon, 17 ng Oktubre, atin pong ginugunita ang mga martir ng lumang simbahan, si Ignatius Theophoros na taga Antioquia. Atin pong malaala na itong santo na martir ay siya pong unang tumatawag sa nanalig ng ating Panginoon na Katoliko at ang simbahan na Katoliko. At siya rin ang nagpapahayag ng ating Panginoong Hesus, siya ay tunay na tao at tunay na Diyos. At kanya pong sinasabi, marami po siyang sulat, pero mahalaga pong sulat niya ay ang kanyang sulat kay Magnesianos. 2 at Kapitulo 6, versikulo 1, na kung saan sinasabi niya, dapat nating gawin ang lahat ayon sa Diyos. At ang paggawa ng lahat ayon sa Diyos ay yung pagsabuhay ng tunay at ng pinakabuod o pinaka-esensyal na bahagi ng ating buhay, pananalig o panampalataya, na siya namang ating pinag-usapan ngayon sa mga pagbasa. Ang ating mga pagbasa ay patungkol sa tunay na buod ng pananalig o ng panampalataya. Pero mayroon po tayong tinatawag na tradisyon. Tradisyon, mula po sa salitang Latin na tradire, kung ano yung pinapasa-pasa. Ito yung mga pinasapasa na mga kaugalian, mga kalakaran na kung minsan akala ng iba, ito yun ang dapat gawin at yun ang buod. Pero hindi naman, dahil iyan ay mga palamuti, pang-ibabaw na bahagi ng reliyon. Mga kilos na hindi espesyal at hindi mahalaga at hindi tunay dahil hindi malalim at hindi nagbibigay ng pinakaugat, pinakapunot dulo ng ating pananalig sa Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 1, 16 hanggang 25, sinasabi ni San Pablo na ang mga tao na dapat kilalanin ang Diyos
ay iba na ang ginagawa. Gumagawa sila ng mga Diyos-Diyusan, nilikha nila mula sa mga hayop o dili kaya mga tao, nakalimutan nila ang tagapaglikha na Panginoong Diyos ang naglikha ng tao at naglikha ng lahat. Kaya hindi nila kinilala ang Diyos kahit na kilala nila ang Diyos. Dahil ang kanilang mga kinikilala ay ang kanilang mga gawa, ang kanilang mga iniisip at mga ideya at hindi ang tunay na pinakapunot dulo ng lahat. Kaya kailangang babalik tayo sa pinaka-original ng lahat. At kung tayo babalik, tayo po'y manalig sa Diyos na napapahayag sa atin na isang Diyos na dakila ayon pa sa Salmo 18 na kailangan magbigay tayo ng parangal sa Kanya sapagkat Siya po ang ating tunay na tagapagligtas. Siya ang tunay na Diyos. Ang tradisyon ay para bang pinahalagahan ng tao. Isa sa mga tradisyon na pinagahan ng tao ay yung mga ginagawa halimbawa ng mga Hudyo na bago kumain, maghugas muna sa ritual na paraan. Ano pong ritual na paraan? Mayroon pong pagdasal at pagkilos, kung anong kinikilos ng kamay. Pero ang mahalaga sa pagkain ay ang pagtitipon na ating maalaala ang Diyos. Na Siya yung nagbigay sa atin ng pagkain. Na Siya yung pinagmula ng lahat ng kabutihan. At Siya yung magbigay sa atin ng buhay. Hindi ang mga tradisyon kung paano tayo maghugas ng ating mga kamay na kinakailangan bago tayo kakain. Kaya ang ating Panginoong Hesus ngayon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 11, versículo 37 hanggang 41, Siya ay pumunta sa bahay ng Parisiyo. Siya ay inobserbahan ng Parisiyo kung susundin niya ang tradisyon na tinatawag na tradisyon ng paglilinis sa sarili. At hindi ginawa ng Panginoon. Hindi niya ginawa sapagkat hindi naman yan ang mahalaga at kanyang itinuturo sa mga Parisiyo ang tunay na buod at pinakatunay na mensahe sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay hindi sa tradisyon at mga palamuti. Gaano man kaganda ang mga palamuti na ginagawa mo, hindi yan ang laman, hindi yan ang buod, hindi yan ang tunay na punot dulo, hindi yan ang makapagligtas at hindi yan ang tunay na likas na ipahayag na yan ang Diyos na nagligtas. Kaya, dumulog ang ating Panginoon, hindi niya ginawa ang, naghugas siya, pero hindi ayon sa tradisyonal na paghuhugas ng mga Parisiyo. At sinasabi niya, kayong mga Parisiyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito ay punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Ito'y sinasabi ng ating Panginoon sapagkat kuminsan malinis tayo sa pagtingin sa labas. Panlabas lang. Paano ang ating puso? Paano ang ating isipan? Malinis ba tayo sa pag-isip? Malinis ba tayo sa puso? Malinis ba tayo sa relasyon ng ating kapwa-tao? Malinis ba tayo sa ating relasyon sa pamilya? Malinis ba ang ating mga pag-isip upang ang ating mga pag-isip ay ayon at tumatalima sa kalooban ng Diyos? Ang mahalaga dito ay dapat mo nating tingnan, ang mahalaga ay kung ano ang hindi makikita natin na sa loob ng puso at sa loob ng kaisipan ng tao. Na dapat ang ating kaisipan ay nababatay sa katotohanan. Ang una pong katotohanan ay tungkol sa Diyos na may kabutihang loob at may dakilang pag-ibig sa atin. Na dahil sa kanyang kabutihang loob, nilikha niya ang lahat. Ang lahat ay nilikha niya at malinis, ayos at
walang bahid ng tradisyon. Pangalawa, na dahil tayo nagkasala, hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, nagpadala siya ng mga gabay at magtuturo sa atin gaya ng mga propita, at siya mismo ay nagbigkas at ang kanyang salita ay nagkatawang tao. Yun po ang ating pong Jesus Nazareno at nagtuturo sa atin gaano kadakila ang Diyos, gaano kadakila ang kanyang pag-ibig sa atin, gaano kalaki ang kanyang kabutihang loob para sa atin, at ang kanyang dakilang pag-ibig ay napahayag na handang ialay ang ating pong Jesus Nazareno na bugtong na anak ng Diyos upang ang lahat ay maligtas, upang ang lahat ay mapabilang sa paghahari ng Diyos, upang ang lahat ay magkaroon ng buhay na ganap at ikasiyasya. Dito po natin tingnan ang tunay na buod ng lahat. Hindi po yung mga palamuti, hindi po yung mga dekorasyon, hindi po yung mga tradisyon at mga kalakaran na gawa-gawa lang ng mga ilang tao. Kaya mayroon tayong tinatawag na mga tradisyonal. Sumusunod lang sa tradisyon, ngunit hindi nabubuhay na tunay ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil ang kanilang pag-isip at ang ilang puso ay napakalayo sa Diyos. Ang una sa lahat na dapat nating linisin ay ang ating puso at ang ating isipan, ang ating kaluluwa, ang ating budhi, upang ang ating buong pagkatao ay magkaroon ng kalinisan na nababatay sa kalooban ng Diyos. At kung tayo'y malinis na, maging dakila na tayo sa harap ng Diyos at malinis sa harap ng Diyos sapagkat tayo ay gumagawa ng dapat gawin. Kaya sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ngunit kung ipamahagi ninyo sa mga dukha ang laman ng mga sisidlan ninyo, magiging malinis ang lahat sa inyo. Dahil, sinasabi ng ating Panginoon, punong-puno ang mga sisidlan ng mga Parisiyo at yung mga panibagong Parisiyo sa panibagong panahon. Ngunit walang laman at gutom na gutom ang mga tao sapagkat sila naghihirap dahil sa panglalamang at sa opresyon na ginawa ng mga mayaman at mga makapangyarihan sa mga mahihirap, mga dukha at mga nasalaylayan ng lipunan. Kinakailangan natin ang tunay na pagbabago sa ating mga puso at isipan na isama rin natin ang pagbabago ng ating lipunan na dapat mayroong makatarungan na kalagayan sa bawat tao at bawat sambayanan. Kailangan din nating tingnan na ang pagmamahal ng Diyos higit sa lahat ay dapat mapahayag sa konkrito ng pag-ibig at pagmamahal sa kapwa-tao na walang pagtingin at walang pagpili, bagkus pantay sa atin pagmamahal ng kapwa kaya ng pagmamahal sa sarili. Yon ang dapat nating tingnan. Ang kalinisan ng kalooban, ang kabutihang loob na sa ating mga puso ay napapahayag ng higit sa lahat pag-ibig na tunay sa Diyos, katapatan sa pananalig sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, kaya ng pagmamahal sa sarili sa konkrito na pagpapahayag nito upang maiwasan na ang bangayan, ang gulo, ang mga giyera at hidwaan. Bagkus manatili na ang katarungan, ang kapayapaan, ang pagmamahal at pakikiisa sa pangalan ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.